Kumusta mga kasaliksik? Sa kabila ng mabilis na paglawak ng kakayahang pandagat ng China, may mga seryosong alalahanin hinggil sa kalidad at tibay ng kanilang mga bagong warship. Ang mga isyong ito ay nagdudulot ng pagdududa sa pagiging epektibo ng mga barkong pandigma ng China sa aktwal na labanan at sa kanilang pangmatagalang operasyon. Isang halimbawa nito ang paglulunsad ng Type 076 amphibious assault ship na pinangalanang Sichuan. Ang barkong ito ay dinisenyo upang maglunsad ng mga fighter jet gamit ang makabagong electromagnetic catapult system, isang teknolohiyang nagpapakita ng ambisyon ng China na makipagsabayan sa mga nangungunang hukbong dagat sa mundo. Gayunpaman, may mga ulat na ang ganitong teknolohiya ay maaaring magdulot ng mga issue sa pagiging maaasahan at pagpapanatili. Ang electromagnetic catapult system ay nangangailangan ng mataas na antas ng teknikal na kadalubhasaan at regular na pagpapanatili upang matiyak ang maayos na operasyon. Kung hindi ito maisasagawa ng tama, maaaring magresulta ito sa mga pagkasira at pagkaantala sa operasyon ng barko na maaaring maglagay sa panganib sa mga misyon at sa kaligtasan ng mga tripulante. Bukod dito, ang mabilis na produksyon ng mga warship ng China ay nagdudulot ng mga alalahanin sa kalidad ng pagkakagawa. Ang mabilisang pagtatayo ng mga barko ay maaaring magresulta sa mga depekto sa disenyo at konstruksyon na maaaring magdulot ng maikling buhay ng serbisyo ng mga barko. Ang pagmamadali sa produksyon upang makamit ang mga target na numero ay maaaring magkompromiso sa kalidad ng mga materyales at sa proseso ng pagkakagawa na nagre-resulta sa mga kahinaan sa istruktura at sa mga sistema ng barko. Ang mga depektong ito ay maaaring hindi agad lumitaw, ngunit maaaring magdulot ng malubhang problema sa hinaharap, lalo na sa panahon ng aktwal na operasyon at labanan. Ang limitadong karanasan ng China sa aktwal na labanan sa dagat ay isa pang salik na nagdudulot ng mga katanungan tungkol sa pagiging epektibo ng kanilang mga warship sa tunay na sitwasyon ng digmaan. Bagaman ang China ay mayroong malaking hukbong dagat at patuloy na nagpapalawak ng kanilang kakayahan, ang kakulangan sa karanasan sa aktwal na labanan ay maaaring magresulta sa mga kahinaan sa taktika at estratehiya. Ang mga simulasyon at pagsasanay ay hindi sapat na kapalit para sa tunay na karanasan sa labanan, at ang kakulangan sa ganitong karanasan ay maaaring magdulot ng mga pagkakamali at kahinaan sa operasyon ng kanilang mga warship. Ang pag-asa ng China sa mga teknolohiyang hiniram o kinopya mula sa ibang bansa ay isa pang issue na maaaring magresulta sa mga problema sa integrasyon at pagiging maaasahan ng mga sistema ng barko. Bagaman ang pagkopya ng mga teknolohiya ay maaaring magbigay ng mabilis na pag-angat sa kakayahang teknolohikal, ang kakulangan sa malalim na pag-unawa at karanasan sa mga teknolohiyang ito ay maaaring magdulot ng mga issue sa integrasyon ng iba't ibang sistema ng barko. Ang mga sistemang hindi ganap na tugma o hindi maayos na na-integrate ay maaaring magresulta sa mga pagkabigo sa operasyon at sa pangkalahatang kahusayan ng barko. Bukod dito, ang paggamit ng mga kinopyang teknolohiya ay maaaring magdulot ng mga issue sa intelektual na pag-aari at sa relasyon ng China sa ibang mga bansa. Ang kakulangan sa malawakang pagsubok at pagsasanay ng mga tripulante ay isa pang kritikal na issue na maaaring magdulot ng mga problema sa operasyon at pagpapanatili ng mga bagong warship ng China. Ang mga bagong teknolohiya at sistema ay nangangailangan ng masusing pagsubok upang matiyak ang kanilang pagiging maaasahan at kahusayan sa operasyon. Bukod dito, ang mga tripulante ay nangangailangan ng sapat na pagsasanay upang maging pamilyar sa mga bagong sistema at upang matiyak ang kanilang kahandaan sa iba't ibang sitwasyon. Ang kakulangan sa ganitong pagsubok at pagsasanay ay maaaring magresulta sa mga pagkakamali sa operasyon, mga aksidente, at sa hindi epektibong paggamit ng mga warship sa panahon ng labanan. Sa kabuuan, habang ang China ay patuloy na nagpapalawak ng kanilang kakayahang pandagat at naglalayong maging isang pangunahing puwersa sa karagatan, ang mga issue sa kalidad ng kanilang mga bagong warship ay nagdudulot ng seryosong mga alalahanin. Ang mga problemang ito ay hindi lamang naglalagay sa panganib sa mga misyon at sa kaligtasan ng mga tripulante, kundi pati na rin sa pangkalahatang estratehikong layunin ng China sa rehiyon at sa buong mundo. Ang pagtugon sa mga isyong ito ay mahalaga
upang matiyak ang kahandaan at kahusayan ng kanilang hukbong dagat sa hinaharap. Sa kabila ng mga kahanga-hangang hakbang ng China sa pagpapalakas ng kanilang kakayahang panghimpapawid, may mga seryosong issue sa disenyo at pagganap ng kanilang mga jet fighter na nagdudulot ng pag-aalinlangan sa kanilang kahusayan sa aktwal na labanan. Kamakailan lamang ipinakilala ng China ang kanilang bagong henerasyon ng stealth fighter jets na may tailless na disenyo na kilala bilang J-36. Bagaman ito ay nagpapakita ng pagsulong sa teknolohiya, may mga eksperto na nagdududa sa aktwal na kakayahan at pagiging epektibo ng mga ito sa labanan. Ang tailless na disenyo ay nangangailangan ng mataas na antas ng katatagan at kontrol, na karaniwang umaasa sa mga advanced na fly-by-wire systems at computer algorithms upang mapanatili ang balanse at maniobra ng sasakyang panghimpapawid. Ang anumang pagkukulang sa mga sistemang ito ay maaaring magresulta sa pagkawala ng kontrol at posibleng aksidente. City Turner News 14. Bukod dito, ang mga jet fighter ng China ay madalas na iniuugnay sa pagkopya ng mga disenyo mula sa ibang bansa, partikular na mula sa Estados Unidos. Halimbawa, ang J-35 stealth fighter jet ay mayroong kapansin-pansing pagkakahawig sa American F-35 na nagdulot ng mga akusasyon na ang disenyo nito ay batay sa ninakaw na teknolohiya mula sa Estados Unidos. Ang ganitong uri ng pagkopya ay hindi lamang nagdudulot ng mga issue sa intelektual na pag-aari kundi pati na rin sa kalidad ng pagkakagawa. Ang simpleng panggagaya ng disenyo ay hindi nangangahulugang nauunawaan ng mga inhinyero ang masalimuot na mga prinsipyo at teknolohiya na nasa likod ng orihinal na disenyo, na maaaring magresulta sa mga kahinaan sa istruktura at pagganap ng sasakyang panghimpapawid. Ang limitadong access ng China sa mga advanced na materyales ay isa pang salik na maaaring magdulot ng mga problema sa tibay at pagganap ng kanilang mga jet fighter. Ang mga modernong jet fighter ay nangangailangan ng mga materyales tulad ng titanium at advanced composites upang makamit ang kinakailangang lakas, tibay at magaan na timbang. Ang kakulangan sa mga materyales na ito ay maaaring magresulta sa paggamit ng mga alternatibong materyales na hindi kasing husay, na maaaring magdulot ng mas mataas na timbang, mas mababang tibay at mas mataas na pagkonsumo ng gasolina. Ang mga problemang ito ay maaaring magpababa sa pangkalahatang pagganap ng sasakyang panghimpapawid at magdulot ng mga issue sa pagpapanatili at operasyon sa mahabang panahon. May mga ulat din na ang mga makina ng Chinese jet fighters ay hindi kasing maaasahan kumpara sa mga kanluraning katapat, na nagdudulot ng mga alalahanin sa kaligtasan at pagganap. Ang mga makina ay isa sa mga pinaka-kritikal na bahagi ng isang jet fighter, at ang anumang pagkabigo sa makina ay maaaring magresulta sa pagkawala ng sasakyang panghimpapawid at ng buhay ng piloto. Ang mga ulat ng mga insidente ng pagkabigo ng makina sa mga Chinese jet fighters ay nagdudulot ng mga seryosong katanungan tungkol sa kalidad ng kanilang mga makina at sa kanilang kakayahang magbigay ng sapat na kapangyarihan at pagiging maaasahan sa ilalim ng iba't ibang kondisyon ng operasyon. Ang kakulangan sa makabagong avionics at sensor technology ay isa pang issue na maaaring maglagay sa mga Chinese jet fighter sa hindi magandang posisyon kumpara sa mga katunggali sa larangan ng digmaan. Ang mga modernong labanan sa himpapawid ay umaasa ng husto sa advanced avionics at sensor systems upang magbigay ng real-time na impormasyon sa piloto, kabilang ang radar, electronic warfare systems, at communication systems. Ang kakulangan sa mga teknolohiyang ito ay maaaring magresulta sa mas mababang situational awareness para sa mga piloto ng Chinese jet fighters na naglalagay sa kanila sa hindi magandang posisyon sa harap ng mga mas advanced na kalaban. Bukod dito, ang kakulangan sa mga advanced na sensor ay maaaring magpababa sa kakayahan ng sasakyang panghimpapawid na makakita at makaiwas sa mga banta, na nagdudulot ng mas mataas na panganib sa panahon ng operasyon. Sa kabila ng mga pagsusumikap ng China na pahusayin ang kanilang mga jet fighter, ang mga isyong ito sa disenyo at pagganap ay nagdudulot ng mga seryosong alalahanin tungkol sa kanilang kakayahang makipagsabayan sa mga nangungunang puwersa sa himpapawid sa mundo.
Ang mga problemang ito ay hindi lamang naglilimita sa pagiging epektibo ng kanilang mga sasakyang panghimpapawid sa labanan, kundi pati na rin sa kanilang kakayahang magbenta ng kanilang mga jet fighter sa ibang mga bansa na nagdudulot ng mga hamon sa kanilang mga ambisyong pangmilitar at pang-ekonomiya. Ang mga isyong ito sa disenyo at pagganap ng mga jet fighter ng China ay nagdudulot ng mga seryosong alalahanin hindi lamang sa loob ng kanilang hukbong panghimpapawid, kundi pati na rin sa mga potensyal na mamimili ng kanilang mga sasakyang panghimpapawid. Ang mga problemang ito ay naglalagay ng mga hamon sa kakayahan ng China na makipagkumpetensya sa pandaigdigang merkado ng mga armas at sa kanilang mga ambisyong maging isang pangunahing puwersa sa himpapawid. Upang malampasan ang mga hamong ito, kinakailangan ng China na mag-invest ng malaki sa pananaliksik at pag-unlad, pagbutihin ang kanilang mga proseso ng pagmamanupaktura at makuha na rin ang tiwala ng iba pang bansa sa kanilang mga produkto. Sa kabila ng agresibong kampanya ng China upang itaguyod ang kanilang mga armas sa pandaigdigang merkado, maraming bansa ang nag-aatubili na bilhin ang mga ito dahil sa iba't ibang kadahilanan. Isa sa mga pangunahing alalahanin ay ang mga ulat ng mababang kalidad at maikling buhay ng serbisyo ng mga armas na gawa ng China. Ang mga produktong militar na may mababang kalidad ay maaaring magresulta sa mga depekto sa operasyon na nagdudulot ng panganib sa buhay ng mga sundalo at sa tagumpay ng mga misyon. Ang mga ulat ng mabilis na pagkasira at pagkabigo ng mga armas na ito ay nagdudulot ng pag-aalinlangan sa mga potensyal na mamimili tungkol sa pagiging maaasahan ng mga produktong Chino. Bukod dito, ang mga issue sa pagpapanatili ay isa pang malaking hadlang para sa mga bansa na isinasaalang-alang ang pagbili ng mga armas mula sa China. Ang kakulangan sa suporta at mga pyesa para sa pagpapanatili ng mga armas ng China ay nagiging sanhi ng mga problema sa pangmatagalang paggamit ng mga ito. Ang mga armas na nangangailangan ng espesyal na mga pyesa o teknikal na suporta mula sa tagagawa ay maaaring magdulot ng mga hamon sa mga bansang walang sapat na akses sa mga ito. Ang pagkaantala sa pagkuha ng mga kinakailangang pyesa o serbisyo ay maaaring magresulta sa hindi magamit ng mga kagamitan sa kritikal na panahon na nagdudulot ng mga seryosong implikasyon sa seguridad ng isang bansa. Ang paggamit ng mga teknolohiyang hiniram o kinopya mula sa ibang bansa ay isa pang issue na nagdudulot ng pag-aalinlangan sa mga potensyal na mamimili. Ang mga armas ng China ay madalas na iniuugnay sa pagkopya ng mga disenyo mula sa ibang bansa na maaaring magresulta sa mga issue sa legalidad at pagiging maaasahan ng mga ito. Ang mga produktong batay sa kinopyang teknolohiya ay maaaring hindi kasing husay ng orihinal at ang kakulangan sa malalim na pag-unawa sa mga teknolohiyang ito ay maaaring magdulot ng mga problema sa integrasyon at operasyon. Bukod dito, ang mga issue sa intelektual na pag-aari ay maaaring magdulot ng mga legal na komplikasyon para sa mga bansang bibili ng mga armas na ito na maaaring makaapekto sa kanilang relasyon sa ibang mga bansa. Ang limitadong interoperability ng mga armas ng China sa mga sistema ng ibang bansa ay isa pang malaking alalahanin. Ang mga armas na hindi tugma sa mga umiiral na sistema ng isang bansa ay maaaring magdulot ng mga problema sa koordinasyon at operasyon, lalo na sa mga sitwasyon kung saan kinakailangan ang pakikipagtulungan sa mga alyansa. Ang kakulangan sa interoperability ay maaaring magresulta sa mga pagkaantala sa komunikasyon, hindi pagkakaunawaan sa mga operasyon, at iba pang mga issue na maaaring maglagay sa panganib sa mga misyon at sa buhay ng mga sundalo. Ang mga issue sa politikal ay isa pang salik na nagdudulot ng pag-aatubili sa mga bansa na bumili ng mga armas mula sa China. Ang pagbili ng mga armas mula sa China ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon sa ugnayang diplomatiko at politikal, lalo na sa mga bansang may alyansa sa kanluran. Ang mga bansang ito ay maaaring makaranas ng presyon mula sa kanilang mga alyado na iwasan ang pakikipag-ugnayan sa China sa larangan ng militar, na maaaring magresulta sa mga issue sa seguridad at ekonomiya. Bukod dito, ang pagbili ng mga armas mula sa China ay maaaring magdulot ng mga alalahanin tungkol sa pag-asa sa isang bansa na may iba't ibang interes at layunin sa internasyonal na arena.
Ang mga kilalang insidente ng pagkabigo ng mga armas ng China ay nagdudulot din ng pag-aalinlangan sa kanilang mga potensyal na mamimili. Halimbawa, may mga ulat ng pagbagsak ng mga Chinese jet fighter dahil sa mga teknikal na depekto na nagdudulot ng mga alalahanin sa kaligtasan at pagiging maaasahan ng kanilang mga sasakyang panghimpapawid. Ang mga insidenteng ito ay nagpapakita ng mga kahinaan sa disenyo at pagmamanupaktura ng mga armas ng China na nagdudulot ng pag-aalinlangan sa kanilang kakayahang makipagkumpetensya sa pandaigdigang merkado ng armas. Bukod dito, may mga ulat ng mga problema sa missile systems ng China tulad ng mga issue sa accuracy at reliability na nagdudulot ng pag-aalinlangan sa kanilang epektibong paggamit sa labanan. Ang mga problema sa mga missile systems ay maaaring magresulta sa mga pagkabigo sa misyon at sa hindi inaasahang pinsala na nagdudulot ng mga seryosong alalahanin sa mga potensyal na mamimili. Ang mga problema sa naval equipment ng China ay isa pang issue na nagdudulot ng pag-aalinlangan sa kanilang mga armas. May mga insidente ng pagkabigo ng mga kagamitan sa mga warship ng China tulad ng mga sistema ng radar at komunikasyon na nagdudulot ng mga alalahanin sa kanilang kahandaan sa labanan. Ang mga pagkabigong ito ay maaaring magresulta sa pagkawala ng kakayahang makipag-ugnayan at makakita ng mga banta na naglalagay sa mga barko at sa kanilang mga tripulante sa panganib. Sa kabila ng mabilis na pag-unlad ng China sa larangan ng teknolohiyang militar, may mga kilalang insidente ng pagkabigo ng kanilang mga armas na nagdudulot ng seryosong pag-aalinlangan sa kanilang pagiging maaasahan at kahusayan sa aktwal na labanan. Ang mga insidenteng ito ay naglalantad ng mga kahinaan sa disenyo, pagmamanupaktura at pagpapanatili ng mga kagamitan ng militar ng China na nagdudulot ng mga alalahanin hindi lamang sa loob ng kanilang hukbong sandatahan, kundi pati na rin sa mga potensyal na mamimili sa pandaigdigang merkado ng armas. Isa sa mga pangunahing alalahanin ay ang mga ulat ng pagbagsak ng mga jet fighter ng China dahil sa mga teknikal na depekto. Halimbawa, noong 2015, isang J-15 carrier-based fighter jet ang bumagsak dahil sa pagkabigo ng flight control system nito na nagresulta sa pagkamatay ng piloto. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng mga seryosong katanungan tungkol sa pagiging maaasahan ng mga sistema ng kontrol ng kanilang mga sasakyang panghimpapawid. Ang J-15 ay kilala bilang pangunahing carrier-based fighter ng China. Ngunit ang mga serye ng aksidente na kinasasangkutan nito ay nagdulot ng mga pagdududa sa kahandaan at kaligtasan ng modelong ito. Ang mga technical na depekto tulad ng mga problema sa flight control system at mga makina ay nagdudulot ng mga seryosong alalahanin sa kaligtasan ng mga piloto at sa kahusayan ng mga misyon ng hukbong panghimpapawid ng China. Bukod dito, ang ilang missile systems ng China ay naiulat na may mga issue sa accuracy at reliability. Halimbawa, ang DF-21D anti-ship ballistic missile na itinuturing na carrier killer ay sinasabing may kakayahang tumama sa mga gumagalaw na target sa dagat. Gayunpaman, may mga ulat na nagpapahiwatig ng mga hamon sa pagtukoy at pagsubaybay sa mga target, pati na rin sa guidance systems ng missile na nagdudulot ng mga pagdududa sa epektibong paggamit nito sa aktwal na labanan. Ang kakulangan ng kumpirmadong impormasyon tungkol sa aktwal na pagganap ng mga missile na ito sa labanan ay nagdudulot ng mga alalahanin sa kanilang pagiging maaasahan at kahusayan. Ang mga issue sa accuracy at reliability ng mga missile systems ay maaaring magresulta sa hindi pagtama sa mga target na nagdudulot ng mga pagkabigo sa misyon at posibleng collateral damage. Ang mga pagkabigo sa naval equipment ng China ay isa pang issue na nagdudulot ng pag-aalinlangan sa kanilang kahandaan sa labanan. Halimbawa, noong 2018, ang Type 52C destroyer na Changsha ay nakaranas ng pagkabigo sa propulsion system nito habang nasa isang naval exercise na nagresulta sa pagkaantala ng mga operasyon at pangangailangan ng agarang pagkumpuni. Ang insidenteng ito ay naglantad ng mga kahinaan sa mga kritikal na sistema ng kanilang mga warship na nagdudulot ng mga alalahanin sa kanilang kahandaan at pagiging maaasahan sa aktwal na labanan. Ang mga problema sa propulsion system ay maaaring magresulta sa pagkawala ng mobility ng barko na naglalagay sa panganib sa buong tripulante at sa misyon nito. Bukod dito,
Ang mga issue sa mga sistema ng radar at komunikasyon ay maaaring magresulta sa pagkawala ng situational awareness at koordinasyon sa panahon ng labanan, na nagdudulot ng mga seryosong alalahanin sa kahusayan ng mga warship ng China. Ang ilang armored vehicles ng China ay naiulat na may mga problema sa mobility at protection. Halimbawa, ang ZTZ-99 main battle tank na itinuturing na pinaka-advanced na tangke ng China ay naiulat na may mga issue sa engine performance at armor protection. Ang mga ulat ng pagkabigo ng makina sa ilalim ng matinding kondisyon at ang kahinaan ng armor nito laban sa modernong anti-tank weapons ay nagdudulot ng mga pagdududa sa epektibong paggamit nito sa labanan. Ang mga isyong ito ay maaaring magresulta sa mas mataas na casualty rate sa mga crew at sa kabiguan ng mga misyon sa larangan ng digmaan. Ang mga problema sa mobility ay maaaring magresulta sa kawalan ng kakayahang magmaniobra sa iba't ibang uri ng terrain na naglilimita sa taktikal na kakayahan ng mga puwersa ng China. Samantala, ang mga kahinaan sa proteksyon ay naglalagay sa mga crew sa mataas na panganib ng pinsala o pagkamatay sa ilalim ng apoy ng kaaway. May mga ulat din na ang mga air defense systems ng China ay hindi kasing epektibo kumpara sa mga kanluraning katapat. Halimbawa, ang HQ-9 surface-to-air missile system na dinisenyo upang tumapat sa American Patriot system ay naiulat na may mga limitasyon sa detection range at target tracking capabilities. Ang mga isyong ito ay nagdudulot ng mga alalahanin sa kakayahan ng China na protektahan ang kanilang teritoryo laban sa mga aerial threats. Ang kakulangan sa epektibong air defense ay naglalagay sa mga kritikal na pasilidad at populasyon sa panganib ng mga airstrikes na nagdudulot ng mga seryosong implikasyon sa pambansang seguridad ng China. Ang mga limitasyon sa detection range ay maaaring magresulta sa huli na pagtukoy sa mga paparating na banta, habang ang mga problema sa target tracking ay maaaring magresulta sa hindi epektibong pag-neutralize sa mga ito. Ang mga kilalang insidente ng pagkabigo ng mga armas ng China ay nagdudulot ng mga seryosong alalahanin hindi lamang sa loob ng kanilang hukbong sandatahan, kundi pati na rin sa pandaigdigang merkado ng armas, kung saan ang tiwala at reputasyon ay napakahalaga. Ang patuloy na paglitaw ng mga problemang ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa masusing pananaliksik at pag-unlad, mas mataas na pamantayan sa kalidad, at mas mahabang panahon ng pagsubok bago ilabas ang mga kagamitan sa militar sa merkado. Kung hindi matutugunan ng China ang mga isyong ito, patuloy itong makakaharap ng hamon sa paglikha ng mga armas na tunay na mapagkakatiwalaan at kayang makipagsabayan sa mga kakumpetensya sa pandaigdigang antas.